Sa kasagsagan ng mga balitang maraming lugar na nililimitahan ng supply ng tubig dahil sa matinding epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, isang video ang ipinadala sa programa ng ilang residente mula sa Barangay 384 sa Quiapo, Maynila. Kasabay ito ng panawagang matuldukan na ang kabi-kabilang jumper ng tubig o nakawan ng tubig sa kanilang lugar. Sinimula ng Responde Team ang investigasyon batay sa CCTV footage na aming nakuha. Sa una makikita ang dalawang lalaking ito na tila may sinisipat sa isang bukas na manhole. Ilang sandali pa, isang lalaking bigla na lamang lumitaw sa manhole. Dali-dali itong isinara at lumakad palayo na tila ba walang nangyari. Sa paglabas na lalaki, mapapansin ang marka ng nabasa nitong tsinelas. At ilang segundo pa, balik na sa normal ang nasabing daan. Ang videong ito rin ang nag-udyok sa ilang residente na isiwalat ang matagal ng pagnanakaw ng tubig sa mga legal na customer ng Maynila sa nasabing barangay. At para beripikahin ang reklamo, agad kami nagtungo sa nasabing barangay. Kasabay nito nakipag-ugnayan na rin ang Responde Team sa pamunuan ng Maynila para iparating sa kanila ang nasabing illegal na gawain. Sumalubong sa amin ang residenteng si Nolan at ayon sa kanya, matagal na nangyayari sa ganitong paraan ng nakawan sa tubig at ang mga salarin mismong mga residente rin sa kanilang barangay. Dahil dito, malaking perwisyong dulot nito sa mga tulad niyang maayos na nagbabayad sa Maynila. Nung po makita ko yung manhole na ang daming naka-jumper, kaya sa mga araw po na yon, wala na rin po kaming tubig. Sa totoo lang po, napakahirap po noon. Ilang araw kami nawala ng tubig, mga 3 araw na wala na talaga kaming tubig. So isa sa mga dahilan, yung mga jumper. Kaya po kami nanawagan sa Maynila na aksyonan ito kagad. Napakahirap po para sa amin kasi po alam po natin lahat na ang tubig ay karugtong ng ating buhay. Nung kami po ay mawala ng tubig, halos sa labas na kami umihigit. Ako po mismo, hindi na ako nakaligo na 2 araw dahil walang tubig. Bumibili kami sa labas ng yung mga litro-litro lang para lang may mainom. Panawagan niyang masilip ng kinaukulan at maaksyonan ng mga reklamo kaugnay sa iligal na koneksyon ng tubig sa kanilang lugar. Yan lang po ang pag-iusap namin na gagawin naman na Maynila yung maayos na supply, yung tubig. Dahil maayos din naman kami nagbabayad. Wala naman po kami balance, madilid ka lang ng 5 araw, nandyan na yung disconnection notice. Samantala, ang mga jumper, libre. Kaya po, yun ang pag-iusap ko, na kung sakali man, yung requirement, babaan nila, luwagan, para yung mga nagdi-jumper, kung sakali yun ang dahilan nila para maka-apply sila at wala ng jumper. Hiningi rin namin ang panig ng barangay ukol dito. Paliwanag nila, may ganitong issue na sa kanilang lugar bago pa man sila mamuno. Ngunit walang sapat na ebidensya na makapagtuturo sa mga residenteng di umano'y mayroong iligal na koneksyon ng tubig. Mula ang pagbupo namin ay may mga hearsay kami na naririnig na siyempre di namin basta mapaniwalahan dahil wala pa kami actual o nakikitang paggawa ng di magandang gawain dun sa water connection na sa Maynila. Nung nalaman po namin na nag-trending po, totoo talaga, na lumapit po yung mga residente namin sa amin, nag-campaign signature kami, complaint signature para sa may lakad din namin bilang seguda mando doon sa reklamo nila, na mabigyan pansin at mabigyan action kaagad itong nangyayari sa water distribution naman. Personal na sila nakipag-usap sa Maynila Water District para sila ay matulungan. Ang City Hall ay nag-conduct ng inspection dito at agad na naki-operate din ang Maynila dahil doon nga sa nasabing post. Kami naman sa barangay ay hanggang ngayon sinasamahan namin yung paano magkakaroon yung ibang namin mga residente sa loob ng Golden Mosque at sa labas ng Golden Mosque. Paano magkakaroon ng maganda at legal at malinis na tubig ang kanilang bayan.
Actually, dito sa nangyayari ngayon, parang nakikita namin sa barangay na yung mga residente namin ay para kami nagbabayanihan dahil sa willing nila na magkaroon ng ganun tubig na maging legal yung kanilang mga tubig, ay sama-sama kami pupunta sa Maynilad, kasama namin sila kanina sa mga question and answer namin sa mga paano mag-apply, paano maging mabilis yung pag-aproba ng application nila. Matapos matanggap ang report kaugnay sa iligal na koneksyon ng tubig, ang Maynilad rumisponde na rin. Ayon sa kanila, 3 araw na nilang sinusuyod ang lugar para putulin ang lahat ng nagkabit ng kanilang tubo sa kanilang linya. Parang meron yata kasing FB post from a concerned citizen kung saan merong ni-report na illegal connection. So agad-agad inassemble naman natin yung team para mapuntahan, and last Wednesday, yung first day ng operations namin, pinuntahan naman agad, and meron tayong kakitang more than 20 or more than 30 illegal connections na agad din naman namin pinutulan on that day. Meter banking. So meron tayong supply line, service pipes na pinagtapan illegally ng linya or ng mga tubo na ikinabit para magkaroon ng tubig yung mga wala namang lehitimong account sa Maynilad. So, yun, pinutasan nila or nagkabit sila ng hose na kung saan-saan na sumanga. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng Maynilad sa Barangay 384 para tukuyin ang lalaking nakuna ng CCTV. Yes, sa ngayon wala pang reports or wala pa kaming ginagawa action with regards dun sa mga mismong gumawa ng illegal connections or illegal tapping dun sa linya namin. So patuloy kaming nakikipag-ugnayan, una sa barangay, and humingi na rin kami ng assistance sa PNP or sa police para sa action dito sa mga gumawa nitong illegal connections nito. Well, kasi itong particular na action na to, yung illegal connection is considered as pilferage or pagnanakaw ng tubig. And ayon sa ating batas na RA 41 or National Water Crisis Act of 1995, yung mga mahuhuling may illegal connections ay maaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon, and magbabayad ng kaukulang penalty na i-compute namin kung base doon sa nakita naming illegal connection. Paliwanag pa ng Maynilad na hindi magandang idunudulot ng pagkakabit ng illegal na koneksyon sa kanilang mga tubo dahil hindi lamang nito maapektuhan ang supply ng tubig, ngunit maging ang kalidad nito. Yung mga ikinakabit kadalasan ng mga illegal connections ay substandard. So, pagka binutasan nila yung linya ng tubig ng Maynilad, maaring pagkakabit nila ay magkaroon ng leaks, masayang ang tubig, and mas importante or mas mahalagang malaman natin, pagka nagkaroon ng substandard or leaks, maaring magkaroon ng intrusion dun sa mga butas na ginawa nila. Magkaroon ng intrusion ng dumi, mga impurities na maaring makapagdulot ng sakit sa ating mga actual na customer ng Maynilad. Maapektuhan yung supply ng tubig ng ating mga legitimate customers kasi naagawan sila ng tubig unang-una. And kung hindi nga standard or meron ng leak na nangyayari, hihina yung pressure ng ating ng ating supply. At yung ibang customer, maaring humina yung tubig or maaring mawalan kung sobrang layo na sila doon sa ating linya ng tubig. Nilinaw din ng Maynilad ang rason kung bakit maigpit ang kanilang requirements pagdating sa pagpapakabit ng tubig. Dagdag pa nila na maging ang mga nahuling gumagawa ng illegal na water tapping, maaari pa ring mag-apply sa kanilang tanggapan. Kasi kailangan natin to mga dokumento na to establish na sila talaga yung may-ari ng bahay ng pagkakabitan natin ng tubig. And also kasi gusto nating ma-identify itong mga tao na ito dahil chinecheck natin yan sa ating database to ensure na sila ay mga walang mga dati ng kaso or mga ibang mga accounts na may pagkakautang dahil hindi sila maaaring mag-apply ng panibagong linya ng tubig kung meron silang kailangan pang isettle ng mga arrears sa atin.
And aside from that, ito kasing mga requirements natin na documentation pagdating sa new water service connection ay mandated ng ating regulator or ating regulatory office, which is MWSS. Meron naman tayong mga contact sa ating local government para matulungan sila kung nahihirapan sila sa ating pagkuha ng mga dokumento po. So, lumapit lang po sila, makipag-ugnayan sa aming opisina para po matulungan namin sila. Sa kabilang banda, malaki naman ang kanilang pasasalamat sa mga netizen na matapang na nagpapadala ng mga reklamong ito sa kanilang tanggapan sa social media man o sa kanilang mga opisina. I-report itong mga ganitong klaseng mga illegalities para ma-conserve naman natin yung water at hindi nasasayang. Aside from that, kasi hindi lang naman illegal connections ang maaari report, nakaka-apekto rin sa supply ng tubig yung mga leaks na nakikita natin sa mga kalsada. So, as much as possible, we would like to ask our customers and kung sino man mga concerned citizens na i-report itong mga nakikita nila agad-agad. Meron po tayong hotline 1626 para i-report itong mga illegalities and leaks sa areas. Ito po ay nakakasayang ng tubig. So, para po mapakinabangan natin lahat yung tubig na supply na kakarampot na nga ay i-report po natin agad para maisaayos po namin agad. Makikita nyo dyan na binubuksan nila yung mga manhole, tinanggal yung mga jumper, hanggang sa natapos na po at meron pa silang hinuhukay rito na isa pang manhole. Kahit na na-delayed, nagpapasalamat kami na umaksyon sila at naibalik na sa normal yung aming mga gripo o tubig. Alam ng responde na ang anumang iligal o wala sa tamang proseso, paniguradong mabubulilyaso. Sa tulong ng mga CCTV, naisisiwalat at nauhuli sa akto ang mga mandarambong at nanlalamang sa iba. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25. Lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.